may phases kang susundin sa buhay mo. Mas mahal niya to talaga. Mas mahal namin to. Sabi nga, paano kung hindi na natin pareho kaya? It's time to retire. Yung talagang hindi ka na... Paano yun? Anong gagawin nyo? Sabi ko, saan tayo? Sabi ko, sabi nga na usapan naming mag-asawa, kapag hindi na natin kaya, and sabihin na natin it's time to fall apart. Yung maghihiwalay ka dahil yung isa gumanon na, yung isa naiwan, kung saan ka masaya. Yun ang usapan namin. Kung saan ka makiging at peace. Kami, environmentalist na yata rin ako. So, either isa sa inyo ang mawala, magstay dito magstay yung isa. dito. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Last sa pila. Model. Oh, galing mo, oh. Ito may sira yung dede? Tama. Hanggang ngayon, kulay white pa yung gatas niya. Buti wala siyang bukol, pero dito sa may adder, medyo sa adder. matigas ng konti. Pero sa buti okay. Di, antayin niya lang pumasa siya sa may milk test niya. Oo. Okay naman yan, basta papasa sa milk. Hindi namin halo yung gatas dito. Nakaiwalan. Nung bagong dating, sir? Nung bagong dating mahirap, sila, mahirap. Dahil? Magalaw sila. Hindi sanay. Sumisipa, yung katulad kanina, nakita mo yung lumulukso, gano'n. Tapos nahihiga. Mga 1 week na gano'n. Meron kaming isang kambing, praying. Ano po yan, ma? Praying. Ano? Nakaluhod? Oo, luluhod, upo yan. Ito nakataas. Meron naman kaming iba, pagod, nakaupo lahat. Lalo na ito. Grabe, ano to, Daddy? Wild dito nun eh. Oo, ito pinakamahirap gatasan nun. Talagang bumubula po, no? Mabula po siya. Bigat na. May 3 liters na. May get. Okay, last. So yung isa lang gagatasan natin. Yung mauna mo na yan. Ito, tatanggalin muna ito. I-extract ko muna yung ano. So may gatas din pala talaga siya. Kaya lang, hindi siya kulay flake. Hindi siya flake color. Ay, no, tignan mo. Mamaya pakita natin ulit. Noong kalakasan nung hindi pa siya nagagamot, kulay pinkish to. Itatapon nyo rin yan? Ito. Lahat to tapon? Hindi. Walang kukunin sa kanya? I-stripan lang, tapos kukunin yung iba. Kasi ito nakakapasa na sa COB ito eh. Okay. Basta gano'n ang ginagawa ko, ini-strip ko siya ng mga 10 times. Kayo mismo nagtetest? Oo. Tinuruan din kami ng SRC lahat doon. I see. At saka sa PCC noon, nag-training ako sa Kalabaw, tinuruan din kami doon.
Yung APT at saka COB. Pag nagkamali ka, contaminated lahat yun. Sara na lahat yun. Oo. Pero ito, anong lahat yung gatas ng mga to? Okay lahat. Every 5 days ako mag-test eh. Pero nung bagong dating sila, no, everyday ako nagtetest. Nagtitest. Punos lang. Oo. Isang batsa lang. Yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. Sa kalibaw, maliligo. Maliligo siya. Napakadaming tubig. Kailangan mo. Napakaraming tubig. Andiyan mo ilang ganito. Baka kalahating drum, sir. Kalahating drum. Sa Di isang kalabaw. 100 liters. Ha? 100 liters yun. At least 100 liter. Oo, mga ganun. So kung ang area mo dun sa may, kunwari tuktok ng bundok, wala kang water supply, Yun ang Hirap problema. ka. uubra. Magdala ka lang ng kalahating timbang. Oo, timbalang, ayun lang. Oh. Isang timbalang, maligamgam na tubig, nasa termos, Andiyan si Ala. pwede na. Okay. Papakain tayo nung Sige, next tayo. kido. Pakakainin ko lang po yung mga kido. Pwede kong sumama? Dito po, dito. Makit kayo ito. Ito na po. Ito, mga produkto nila. Ito yung mga anak. Ito, 7. 4 na lalaki, 3 babae. Pero dapat, 10 sila. Namatay yung 3. Namatay yung 3. Namatay yung 2 babae, 1 lalaki. Ilang inahin yan, pinanggalingan? 5. Ito, 2 months old na sila. Kabilis lumaki. Ito na pa yung mga anak ng mga ginagatasan natin. Oo, ngayon. yan na po. Magto 2 months and a half na sila. Sabi niyo, 10, di bawat isa tagdadalawa? Oo, 2. Lahat sila tagdadalawa? Oo, lahat sila, anak? tigda 2. Swerte naman. May nanganak ng 2 babae, Mm. 2 lalaki, gano'n. Kaya equal sila eh. 5 girl, 5 boys. Yung lalaki, bebenta nyo? Oh, yung pambenta. Pangkarne. Pangkarne. Yung mga babae, magsosoli kasi kami sa SRC ng 5 babae din eh. Yun ang ano ng project eh. Yun ang agreement namin. Sa uli mo yung 5. Sa uli 5. Kailan yung sa uli? Pag edad nila ng mga 6 months, pataas. Sasauli siya. Sasauli na. Pagka yung ready to breed na siya. Sila nang magbe-breed. Oo. Yung bulugan, dinala rin dito sa inyo. Oo. Pinapahiram nila. Kaya ito, lahi ng bulugan sa SRC to. Yun ang purebred. Yung bulugan. Itong mga inahin dito, upgraded lang. Pero sa tingin ko, ito tumaas ng ano nila eh. Ang bloodline nila, asa ano na to, mga F3, F4. Hanggang F5 yan eh. Ito na yung ganansya, madam. Opo. Kitang-kita na yung ganansya. May kita ka Okay. na sa gatas. Oo. May kita ka pa May rito. ano ka pa. May anak pa. Okay. 4 months mo silang ginagatasan. Kaganda ng anong bahay nyo. Oh, ganda. Ano ba yung mga kahoy na to? Ipil-ipil lang yan. Galing dito. Hardwood yun, di ba? Di ba yung common ipil-ipil lang? Common lang. Okay. Magdi-deliver muna ako ha. Ito yung kalabaw. Ito yung kalabaw. Inuna nyo yung kalabaw. Opo. Ito pwede deliver nyo ngayon. Opo, di-deliver ko ito sa Milka. Sila na magpa-process doon. Sila magpa-process. Linalagay nyo sa tubig na may pinapalamig. ice. Para hindi masira. Oo. Ito yung kambing natin kanina. Ito, Ibobote salin na mo ba muna natin? Ibote na natin to? Oo. Kaya mo ibote ito. Gagayak na ako, 6:30 na. Sige po. Sige po. So magdi-deliver lang po si Pasensya na sir. kayo. Apo. Sabay po sa delivery ko eh. Apo. Wala akong problema. Kaya po ni... Kaya ni madam to. Anong sasakyan nyo?
So tuwing salin, sala. Oh, may sala. Lahat yun. Nalulusutan pa rin kami ng kulisa. Talaga? So ito po lahat yung harvest natin na gatas ng kambing. Ayan ngayon na ilalagay sa tubig na may Timbangin mo. timbang. Timbang muna. Bali 3.100 3.2. Less 100 kasi. grams tong lalagyan. So 3.2 liters. Yan ang production ngayon. Yan ang production tong araw na to. Bumaba kasi andito kami. Oo. Nang storbo kami. yung ano dito, yung focus ng kambing. Oo. Sunod, listen Talaga mo. yung may audio. May factor talaga yung may audience. Dad, bakit nga? So paano naman i-retain para hindi to masira? Ayan. Diyan. Dito. Kita mo may mga Saka ilalagay sa rep. may mga bote siya dyan na Yan, malamig to. Ice din yan, yung mga bote na yan. Ayan, malamig yan. Ayan. and that's it for the day. That's it. Tapos na ang Tapos trabaho na ang for the day. trabaho. Yeah. Anong next na? Mamaya mag-ano na sila, yung pakain, mag-harvest na sila ng pakain. Pagbalik ni sir. Oo. Okay na po yung Yes, sir. Apo. Oh, sige po, thank you po. Opo. Sir, salamat po ha. Nice meeting you, sir. Apo, sir. Ayun, nag-harvest. Kami na lang ni Ma'am ang magtutuloy. Oh, sige. Oh, si Ma'am ang Pasensya na kayo Apo. talagang may time kasi yung Apo. delivery ko eh. Ganon po ka-crucial yung time Oo. sa mga delivery ng gatas. So, unahin muna mag-deliver ni sir ng gatas ng Kalabaw. Bago muna Then, babalik dito para itutuloy yung mga naiwan trabaho, yung pag-harvest ng kakainin, etc. Andito naman si Ma'am, so may makakasama pa rin tayo. Kasama pa rin natin si Ma'am Laura, andito pa rin tayo sa kanilang farm. This time, kasama natin si Sir Neil Del Rosario, yung director po ng Small Ruminant Center ng Central Luzon State University. Sila po yung kapartner ng DOST Picard para sa project na to. Yung Let's Do Business. Sa mga model dairy goat farmers natin, meron tayong mga reason kung bakit natin sila nasa-select. Like sila Ma'am, ba't pinili nyo sila? Selection Okay, criteria. bawa na lang yung kila ma'am, nakitaan namin sila ng potential na kaya nilang i-market yung gatas. Tulad Okay. nga nung sinabi namin, Yeah. tulad nga po ng sinabi namin, ang model dairy goat farmer ay magmi-milk, magpa-process at magma-market. Siya ang taga-process at taga-market nung affiliate dairy. Yeah. So, definitely dapat alam niya yung produkto at meron na siyang iniisip na magiging kliyente o lugar kung saan niya i-merkado yung kanyang Gatas. Nakita natin yon sa mag-asawang Pareñas. Pero bukod doon, dinatnan na namin sila na existing na cooperator ng Philippine Carabao Center. Yeah. Magkakalabaw na sila at marunong na sila talagang Maggatas. tapos i-apply na lang nila sa kambing. Bakit gusto mo Ang first ano namin nun ay dagdag kita. Dagdag kita. Oo. Kumbaga sa incheck, More. oo, more, come on, more. Ganun. Yun ang ano namin. Huwag mong isipin na malit lang kita dyan. Ganito lang yan. Oh. Ang isa pa, may option ka pa. Tapos, kumpara mo rin sa investment, yung time. Kasi maano sa amin yung time eh. Ang Importante. tagal mo, ang tagal mong aalagaan, lilinisin, Yung kalabaw. yung kalabaw. Yung pakain, ang pakain, Napakadami. oo, kung ganito yung ano mo, ganito kalaki, ipapakain mo rin sa kalabaw. Sa kambing mga ganyan lang. So imaginein mo yung use ng land mo, di ba? Oo. Kailan ho ba kalabaw nyo ngayon? Sa ngayon, meron kaming 8. 8. Isa yung bulugan, isa yung bull. Okay. Plus, may 2 pa pala kaming baby, bata. Ilang months? 5 months. So yung kinikita nyo doon sa kalabaw, in the event na nag-decide kayo na magkakambing lang kayo, padadamihin nyo lang yung kambing nyo, makukuha nyo rin yon. Oo. Ang nabanggit nila nun ay since very big animals ka tong buffalo, Karabaw, oo. okay daw yon nung kalakasan nila. Yeah, tama. Ngayon, nagpre-prepare na sila, sabi, siyempre, papaedad naman ang tao madalas. So, in the near future, medyo mahirapan na sila mag-handle ng big animals. Yeah. So, at least, yung sa may kambing natin, very manageable for
people who are getting older. So hindi siya ganun kabigat. Pag ang movement ng hayop, madali lang din siyang karayin. Including yung sa may paggagatas. So, syempre pag nagkakaedad kayo, yung accidents, mas iniiwasan mo. Mas iniiwasan na yan. Oo. Sa kalabaw, kumbaga sa may 50% chance na matapakan yung paa mo, magkamali yung kalabaw, masanggi ka, ma-off balance ka. Ganon. Sa kambing, magaan-gaan yung tapak nun. Kayang-kaya naman daw nila before. So, ngayon, preparation, sabi nila, ayaw nilang biglaan bilang pagkahanda dun sa pag-edad. Ayun, nagsisimula. So, ilang taon po ang tinitingnan nyo para maging yung productivity na gusto nyong ma-achieve as far as goat milk is concerned? Ilang years yung preparation nyo dyan? Yung namin sa ngayon, naka 5 liters kami. Ina-expect namin kung halimbawa madadagdagan kami ng kambing, so 10, mga ganon. Pag 10 na inahin, 10 liters din yun? Ganon. So, 10 liters per araw. Araw-araw yun. So, ang inaano na namin doon, unti-unti, by siguro mga 3 years pa o maganda na yung ilan ba ang gusto nyo maging numbers of goats? Nagtatawa na ako, may target namin dito, 50 heads. 50 heads. Malaki na rin yun. Oo, yung sustainability. Seryoso na yun. Oo, yung sustainability, kaya nung mga pakain namin dito. Kayang-kaya, yung lahat ng taniman nyo ngayon, walang problema, kahit mag 50 heads pa. Oo. So, wag na wag sila mag-aalaga ng kambing or other animals, no? Like carabao, cattle, kung wala silang pagkukunan ng pakain. Wag silang aasa sa sakate. Hindi ubra. Kung gaano karami itatanim, nakaayon doon sa dami ng alaga, yun yung tinuturo natin doon sa training para hindi kakapusin yung Taniman na po ito? Oo, napier na yan. Napier na po ito. Pero yan, kumbaga sa yan ang kauna-unahan naming napier, allotted para sa mga kalabaw. Kalabaw, okay. So, sa kalabaw pa lang noon, kinukulang na kami. Kung mapapansin ninyo yung luwang. Kulang kami dyan. Ilang hektarya yan? Meron pa kaming, dayami. Yung nabanggit sa akin noon, meron siyang, lahat-lahat yung nandito, mga 4,000 square meter. 4,000. So hanggang dito, lahat? napier yan. Napier to? Para pa rin yan sa kalabaw. So ay sinasabi namin kanina na, palay. Palayan nyo na to? Oo. Yan yung yan yung dry seeding technology na tinry namin. Kanino galing naman yung technology? May nakita kami dyan sa gawi dyan. Yun ang kanyang technology. Pagka nayari naming na-harvest ito, pinaplano naming tatamnan din ng napier. Napier na to? Oo. Babawas kayo sa palay? Oo, hindi na sabi namin hindi na siya ganun ka-feasible kung ikukumpara mo sa ng goat. Sa lugar namin kasi mapansin mo may irrigation pero walang dumadaloy na tubig. Dito sa inyo? Ngayon late na yan. Ang ng NIA, baka daw abutin pa ng September, saka pa lang hindi po, magpapalit sila ng planting calendar. Yun na nga. Hindi na sila magre-release ng tubig ngayon. Sa summer na. Tamo, summer na. Sa summer na. Oo. Binago ho nila kasi talaga yung planting calendar. So, yung mga farmers dito, nasanay. Ito yung aming maliit na tulay. Dahan-dahan lang sir at, may ugat dito Ugat? Oo, ugat to noon. Kamatsile. Ugat na? Kamatsile. Ang layo. Andito yung mga taniman. Ito, in-inspection to ni Sir Neil. Kasi duda siya, baka wala na kaming tamnan. Hindi, sir, madami. Ito. See? Kaganda. Ito yung mga Indigofera, galing ng SRC.
Ito, pagka nakain ng kambing, Mm. for sure, increase ang production ng gatas. Ah, talaga? Oo, kaya gustong-gusto naming meron nito. Nangihingi pa uli nga kami eh. Sa kalabaw, yung kalabaw namin Oh, hindi to masyadong pinapansin. ayaw. Hindi niya pinapansin lang. Mm. Pero pagka nagutom na siya, Gusto na rin niya. kakainin na rin niya. Ito pa yung napier. Ito naman yung napier. Tapos yung sa gilid na yon, indigo na siya. Yan ang ginamit naming pang boundary. Itong mga damo na to, nagagamit din to? Oo, para sa kalabaw. Sa kalabaw. Oo. Kaya So, pwedeng magbawas ka lang ng kalabaw, mm-mm, magparami ng ng kambing. Mm. Ganun yung ano namin. So, lahat, no? Lahat ng gagamit, no? Pati yung mga damo-damo na to. So ito, dati ito, Mm. tinamnan na Palayan din to noon. palay, tinamnan ng gulay, Ah, malaki yung risko. ris Nagkakaproblema kami. sa gulay. Oo. Ito, nakaganito lang, lesser yun. Kahit sa palay, Oh, walang peste-peste dito. wala. Harvest ka lang. Ayun yung ilog. Ayan, ang laki pala ng ilog. Ayan. Pag ganyan yan, hanggang dun. So, ito yan, pwede rin tamnan yan, ma'am? Hindi na. Umaapaw yan. Oo. Pagka masyadong malakas yung, ano ba, para kang nauundoy. Mm. Ang lakas, wala yan, hindi mo makikita. Ilog yung makikita mo dyan. So, tuwing kailan ang harvest mo itong indigo pera? Yung indigo, pagka nag-mature na, no? Patingin natin, ma'am. Kasi ito, yun ang So, napansin. walang fertilizer to? Tubo Meron lang na din. Meron din. Meron din siya, pero hindi kasing Dami. isa ka lang, kasing dami ng palay. Ito meron lang. Para mabilis lamang din siyang tumubo, magtalbos o Magtalbos. ano. Oo. Ito, yan, pwede. Wag ito ang ibibigay mo. Bakit? Kasi ito makakapagpatae. Masyadong... So, yung mature Mura, dapat... yung medyo matured. So, dito ka kukuha sa pinakababa. Oh, I see. Kaya kung mapapansin yung iba, So, palalaki mo muna to. actually, basta magmamature na siya. Kung konti na lang yung mura. Para lang hindi magtae, makaiwas. Katulad niya, basa. Hindi yan papansin. Ito ang galing, talagang nilehilera mo rin yung napier mo. Kami nagtanim niya ng mag-asawa. Parang ginawa mong palay, Totoo. Nung nagtinanim namin ito, meron kaming tali. Ginaganyan namin, Lucy. Yan. Kasi, Ginawang palayan. ang technique namin doon, pagka ginras cutter mo to, kitang-kita mo, di ba? Oo nga Yun naman. yung tinaano namin. Mm-mm. Pagagalitan ako ng mister ko, pagka tumagilid yung tanim ko. Di ba? Kayong dalawa lang din nagtatanim, ma'am? Kami ang nagtanim nito, pinagmamalaki ko. Wow. Yung indigo, nag-hire kami nung kabataan. Oo. Nasa Japan na ngayon. Oh. Tamo. Sila yung pinakausapan naming itanim kasi huhukayin eh. Mm-hmm. Ganun Kaya yung... mo, ma'am? Okay lang. Nakabot. Yan. So, kailangan in between. In between para magamit mo yung damo. Kagaya nito, nasa kati na to, so Oo. nakain na rin to. Oo. Okay, so kasama pa rin natin si Ma'am Laura Pariñas at in-impress nila talaga tayo dito sa kanilang farm, no? Nakaka-believe yung dalawa lang sila mag-asawa. Yung laki ng farm nila, may rice field sila, may taniman sila ng indigofera, ng napier, pakain sa mga hayop nila, na kalabaw at kambing. At nakaka-believe yung may strategy po sila, Ma'am Laura, no? Na iniisip nila yung pagtanda nila na kaya pa rin nilang magtrabaho dito sa farm. So nag-iisip sila mag-convert. Hindi naman totally iiwanan ang kalabaw, but mag-concentrate more on goats. Dairy goats. Dairy goats. So, ano mga aral ng matututunan sa inyo? Sa amin kasi, pagka nag-uumpisa ka, any business talaga, nangangapa ka. Nangangapa ka.
Pero salamat sa mga agencies katulad ng Small Ruminant Center, ng CLSU, the Philippine Carabao Center, willing sila mag-i-train ka. As long as nararamdaman din ng mga agency na, uy, itong tao na to gusto. Yeah. Yun ang importante. At syempre ang DOST, PICARD na pumupondo. Sila yung nagpopondo ng mga projects. Kaya ho kayo nakakuha. Isa pa yon. Kaya nung nagmi-meeting kami, gusto nyo, nakita namin yung ganda ng business. Hindi lang sa paggagatas, meron pa silang pinag-aaralan na process sa meat. Nag-aano pa rin sila. So, tuloy-tuloy yung pag-aaral. Plus, tuloy-tuloy din yung suporta ng DOST, PICARD. Yun ang mga importante. Ever since talagang farming po kayo? Oo. Mag-asawa? Agribusiness Management graduate ako ng Central Luzon State University. Si Sir? Ganun din siya. Okay. Agribusiness kami. So talagang ang farming, nung pinapili ako ng tatay ko, ano ang gusto mo? Iba yung sinabi ko, siya nagdala sa akin sa CLSU. Then, from that, natutunan kong mahalin ang agrikultura. Yun. Galing. At ang pinangahawakan naming mag-asawa, magsipag ka at magtiyaga, aasenso ka. So, dyan na kayo nagkakilala ni Sir? Sa CLSU. Sa CLSU. Lover kayo nung college. Second year pa lang. Ganun yun. At kayong dalawa, hindi kayo nagtrabaho? Hindi kayo nag-corporate? Actually, nag-corporate ako. Okay. Tiningnan ko yung yung Land Bank of the Philippines. Nag-land bank kayo? Yes. Kaya kung titingnan mo, maganda yung oportunidad sa land bank. Pero napunta pa rin ako sa agriculture, yun yung agrarian reform. Kami yun ang napunta kayo sa DAR? Hindi. Land Bank, Field Services Division. Okay. Na ang niya ay mangolekta. Oh. Nung napawalang mga sa agrarian. Okay. Yung land reform. Kaya doon ko nakita, may mga iba-iba talaga klase ng tao. Ito ba mga pundar nyo to o minana nyo to mga lupain? Ito mana to ng asawa ko. Mana ng asawa nila. Na ever since teenager pa lang siya, nag-start na siyang magsaka. Si Sir ho ba nag-corporate din? Hindi. Dito Diretso na siya. Farming. Actually, high school pa lang siya, nandito na siya. Bata pa lang siya, nandito na. Siya ang kasama nung tatay niya na maglalakad kasi wala pang magandang kalsada noon eh. Maglalakad sila from bayan ng Muñoz, lalakarin nila papunta rito. Kung didiretsuhin mo kasi to bayan, ganun kalayo. Bakit ho kayo nag-decide na from corporate mag-join na kayo kay Sir dito sa farming? Kailangan kasi kumbaga sa iisa na focus namin. Kasi andun na ako sa age ng paretiro. Okay. So kailan lang kayo nag-join kay Sir? Actually, hindi naman. Kasi yung land bank din, nag-offer sa amin ng early retirement. So nag-compute, gano'n. Pwede na. Sabi ko, pagka naman nag-edad, iba yung kasi yung katawan mo sa sa corporate. Parang mabilis mag-deplete. Okay. Dito, naging masayahin ako, malakas ang pangangatawan, kumaano mo, fresh air, tahimik, may cricket kang maririnig. So, sa mga at yung peace of mind. Ganun yung importante. Yun ang hindi pinaka-importante. Stress, hindi ka tulad sa corporate na meron kang higher boss. Ito ma'am, dahil nag-decide kayo na farming, mas simple ang buhay nyo dito? Mas simple. Unlike, sabi nga namin may bandiklak yung asawa ko sa pagde-deliver ng gatas. Okay. Pero, iba yung sa mata pa lang, makikita mo, relax na relax ka kasi kulay green. At yun ang pinaka namin. Nakaka-relax, walang stress kang mararanasan, tapos malayo ka pa sa traffic.
Pero kung nasa corporate pa ako, naghihingalo na ako, matatraffic na ako, ganito, kailangan ko maligo, masakit katawan mo. Diba? Yung, kung mag-isa, may phases kang susundin sa buhay mo. Mas mahal niya to talaga. Mas mahal namin to. Sabi nga, paano kung hindi na natin pareho kaya? It's time to retire. Yung talagang, hindi ka na... Paano yun? Anong gagawin nyo? Sabi ko, saan tayo? Sabi ko, sabi nga na usapan naming mag-asawa, kapag hindi na natin kaya, and sabihin na natin it's time to fall apart. Yung maghihiwalay ka dahil yung isa gumanon na, yung isa naiwan, kung saan ka masaya. Yun ang usapan namin. Kung saan ka makiging at peace. Kami, environmentalist na yata rin ako. So, either isa sa inyo ang mawala, magstay dito. Magstay yung isa. dito o yung isa uuwi na sa San Isidro. Ikaw ang taga San Isidro. Ako ang taga San Isidro. I mean, kailangan kasi practical ka. Okay. Andun ka na sa stage na yun. So, anong gagawin? Mahirap kung kailan wala. Humihinto ka. Tuloy-tuloy lang. So, yung asawa ko sabi, sige, dito lang ako. Believe ako kina ma'am, grabe yung preparation ninyo, no? Oo. Hanggang sa pagtanda, hanggang doon sa hindi nyo na kayang gumalaw. Hindi mo na kaya. Plinanan nyo na lahat kung Oo. anong mangyayari sa inyo. Oo. Ma'am, thank you so much po. Ay, very much welcome in sharing. Kasi, naiinang din merong yung thinking mo, may babahagi mo. Thank you. Thank you for coming to our Apo. farm. At ngayon ay anong oras lang? Oh. Anong Siguro oras lang? around 8. 8 na ba? Magsi-7 pa lang. Tapos na tayo magtrabaho. See? Ang bilis ano? Okay. Thank you po. Thank you, ma'am. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.